Matapos graduate ng high school si Randy, ay hindi na siya tumuloy pa sa kolehiyo. At sa halip, ay nagtrabaho na lamang siya para matulungan ang mga magulang at kapatid. Kasalukuyan siyang isang sepulturero sa sementeryo. Sa 9 na taon niyang pagiging ganito, ay 20 puntod na ang kanyang hinahawakan. Sa klase ng trabaho na meron siya, ay kinakailangan niya talagang maging matapang at matibay ang sikmura. Kailangan niyang gawin ito para magkaroon siya ng pera upang matulungan ang kanyang pamilya. Ang kadalasang ginagawa niya ay tagalibing, tagakabit ng lapida at tagakuha ng mga buto kapag sumasapit na ang 5 taon ng nakalibing roon. Arkilado lang kasi ang lahat ng puntod roon sapagkat public cemetery lamang ito. At kapag sumasapit na ang takdang panahon, ay huhukayin na nila ang mga buto at ipapalipat na sa ibang libingan. Samantala, sa sementeryo na rin nakatira si Randy dahil meron siyang barracks doon. Stay in siya roon at kahit ganito ang uri ng hanap buhay niya, hindi siya natatakot na matulog ng mag-isa tuwing gabi sapagkat para sa kanya ay hindi totoo ang mga multo. Kung tunay man ito, tingin niya ay magpapakita lamang ito sa mga taong may atrasong ginawa. Umaga hanggang gabi ay nagbabantay siya ng mga puntod sapagkat nagro-roving siya oras-oras. Pero pagsapit ng madaling araw, ito ang oras ng kanyang pamamahinga. Kaya kung tutuusin, ay konti lamang ang tinutulog niya. Isang hapon, habang pinipinturahan niya ang isang puntod dahil ito ang inutos kahapon sa kanya, ay mayroong dumating na karo ng patay. Ibig sabihin nito, trabaho nilang muling maghukay ng lupa. Tinawag niya ang 2 kasamahan niya na sina Tonton at William dahil hindi niya kakayanin na mag-isa lamang sa paghuhukay. Kapwa niya ito sepulturero pero hindi sila stay-in na gaya niya. Pagkatapos ng konting seremonya, gaya ng pagbubukas ng kabaong ng mga kaanak sa paghahawak at paghagod ng buhok ng namatay, binuhat na nilang 3 ang ataul. Tinulungan pa sila ng lalaking anak ng namatay at pagkatapos niyon, ay inilapag na nila ito sa lupang paghuhukayan nila. Gamit ang piko at pala, nagtulungan sila sa pagbubungkal ng lupa. Kalahating oras ang itinagal ng paghuhukay bago nila maisilid ang kabaong sa ilalim ng lupa. Pero bago nila ito tabunan, ay nag-request ang pamilya na lalagyan muna nila ng bulaklak ang ibabaw ng ataul. Panay naman ang pagpupunas ng mga ito ng luha habang hinuhulog ang mga rosas. At makaraan nito ay tinabunan na nila. Pagkatapos ay sinementohan nila ang pinakaibabaw. Wala pa kasi silang ma-provide na lapida dahil kakalibing pa lamang nito. Kaya't ang narekomenda na lamang ni Randy sa anak ng namatay ay magbayad na lamang ito ng pampagawa ng lapida. Hiningi niya na rin ang pangalan ng yumao at pati na rin ang kapanganakan nito at kung kailan ito namatay. Nangako siya sa lalaki na bukas ay magagawa na rin ang lapida. Wala namang naging problema sa kanilang pag-uusap sapagkat kaagad itong nagabot ng pera at pagkatapos ng libing ay nagsiuwian na ang mga kaanak. Samantalang si Randy ay pinakiusapan si William at Tonton. Mga pre, kayo na lang ang magpagawa ng lapida ha. Ito yung papel na may pangalan ng patay. Doon kayo magpagawa kay paring Ernesto. Napakagaling kasi noon. Hindi ba wala na kayong gagawin ngayon? Ako kasi ay pipinturahan ko pa yung puntod na hinahawakan ko eh. Ito yung pera. Inabot naman ni Tonton ang salapi. O pre, wala na kaming gagawin ngayon. Pagkatapos naming ipagawa ang lapida, ay diretso na kaming uuwi. Kaya ikaw mag-iingat ka na lang dito ha. Baka mamaya kasi may multo at may mga bumabangon pa na patay. Sige ka, pagbibiro pa nito. Kaya naman natawa na lamang siya. Hindi mo ako matatakot pre. Mabuti pa kang makasama ang mga patay eh. Kesa naman sa mga buhay na pupwede kang patayin. O di kaya naman ay mga taong mapanghusga. Nakangiting sambit niya. Kaya't muli silang nagtawa ng 3. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sa kanya sina Tonton at William. Kaya't siya na lamang ang mag-isa sa sementeryong iyon. Ipinagpatuloy niya na ang pagpipintura sa puntod at makaraan ito'y nakapagpahinga na siya. At pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay napagpasyahan niyang bumili ng pagkain sa karinderya
Kaya naman naligo muna siya bago lumabas. Tamang-tama ang pagpunta niya dahil nakita niyang walang gaanong pila roon. Katunayan, unang pagkakataon pa lamang niya na bibili roon. Madalas kasi umuwi pa siya sa kanila para lang kumuha ng pagkain na luto ng kanyang ina. Pero sa sandaling iyon, ay tinamad na siyang umuwi. Paano ba naman kasi ay magdidilim na at hindi niya pa pwedeng iwanan ng sementeryo lalo na't walang gwardiya roon. Siya rin kasi ang pinakagwardya rito, kaya't wala siyang choice ngayon at kailangan niyang bumili sa pinakamalapit na kainan. Malayo pa lamang siya ngunit natanaw niya na parang masama ang tingin sa kanya ng dalagang tindera. Sa loob-loob niya ay baka ganito lang ito makatitig. At nang makalapit na siya, ay agad niyang itinuro ang ordering niya. Miss, isang order nga ng binagoong baboy at 2 cup ng kanin. Ngunit sa halip na kumilos ito para magsandok, ay napuna niya talagang nakatitig ito ng masama sa kanya. Sepulturero ka sa sementeryong iyon, hindi ba? Nakita kitang lumabas sa gate eh. Seryosong tanong nito sa kanya. Dito natigilan si Randy. Sa paraan ba naman kasi ng tanong nito, alam niyang magiging matabang ang pakikitungo nito sa kanya bilang isang customer. O miss, sepulturero nga ako ng sementeryong iyon. Bakit? May masama ba sa trabaho ko? Tugon niya rito at mabilis naman itong sumagot sa kanya. Oo meron. Alam mo ba kung ano? Yun ay ang klase ng trabaho na meron ka. Napakarumi mo. Humahawak ka ng mga buto ng patay na napakaraming mikrobyo. Tapos ngayon ay lumalapit ka sa karinderya? Hoy, baka may dala ka pang sakit niyan ha. Siguraduhin mong malinis ka at baka magkaroon pa ng virus ang mga paninda ko. Hanggang 10:00 pa kami bukas at marami pang bibil sa amin. Baka yung mga customer ay magkasakit dahil sa dala-dala mong virus. Bakit kasi hindi ka na lang nag-aral ng mabuti eh? Yan tuloy, napunta ka sa pagiging sepulturero o tagahawak ng mga kalansay na nanggaling pa sa pagkabulok. Yak, nakakadiri, pangmamaliit at pang-iinsulto nito sa kanya. Miss, para sa kaalaman mo lang ha, kapag lumalabas ako, ay naliligo ako at kinukuskusan ko ng maigi ang buo kong katawan, lalong-lalo na ang mga kamay ko. Pero tama ka, humahawak nga ako ng mga buto ng tao, pero nakagloves naman ako. Sana naman, ay huwag mo naman akong maliitin dahil lang sa ganito ang hanap buhay ko. Marangal naman ito at hindi ako nagnanakaw. Kitang-kita mo naman na malusog ako, di ba? Wala akong sakit at wala akong virus na daladala. Pangangatwiran niya rito. Pero umiling lamang ang babae. Wala sa pagiging malusog yan. Ang sakit ay nagmumula sa loob ng katawan at hindi sa labas. Nakakadiri talaga yung trabaho mo. Pero sige, pagbibigyan na lang kita. Ngunit una't huli mo na itong order sa akin ha. Dahil sa susunod, ay hindi na kita ituturing pa na customer. Kung hindi parang isa na lang bangkay sa sementeryo. Galit na sambit nito. At padabog na nagsandok ng ulam sa kaserola at pati na rin ng kanin sa kaldero. At matapos niyang makapagbayad at abuti ng pagkain, narinig niyang nagsalitang muli ang tinderang ito. Huwag na huwag ka nang babalik pa rito sa karinderya ko ha, sepulturerong dugyot. Pero sa halip na sagutin ito ng binata, ay pinili niya na lamang manahimik at saka tuloy-tuloy na siyang naglakad papalayo. Ngunit kahit medyo malayo na ang distansya niya mula sa karinderya, alam niyang pinagtitinginan siya ng mga tao. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang ugali ng tindera. Naglaro tuloy sa kanyang isipan na baka dinatnan na ito, kaya gano'n na lamang ang mood at nakuha pa siyang late-late ng sobra. Nang makabalik na siya sa sementeryo, ay pumasok na siya sa barracks at dito na siya nagsimulang kumain habang nanonood ng YouTube. Ganadong-ganado siya sa pagkain nang i-play niya ang mga awitin na paborito niya na walang iba kung hindi ang The Don't Stop Believing ng The Journey. Nakaka-relate kasi siya rito dahil naniniwala siya na balang araw ay hindi siya mananatili sa pagiging mahirap na basta-basta na lamang tinatapak-tapakan ng mga tao. At habang ninanamnam niya ang bawat lyrics ng awitin, hindi niya mapigilan na maluha. Sa totoo lang noong nakarang taon, ay gusto niya nang mag-quit sa ganitong trabaho. Ngunit dahil nagkasakit ng malubha ang kanyang ama at ngayon ay nakaratay na lamang sa higaan, ay wala siyang magawa kung hindi ang magpatuloy sa ganitong hanap buhay para masuportahan ang mga gamot na iniinom nito.
Mahal na mahal niya kasi ang kanyang ama sapagkat noong nag-aaral pa siya, ito ang nagagapak sa kanya para lang makatapos ng high school. Saksi niya noon ang paghihirap at pagsasakripisyo nito sa bukid. Magkaroon lamang siya ng baon at upang makabili ng project niya. Mahirap para sa kanya na isipin na papaano na lamang kung hindi siya kilos at wala nang pambili ng gamot ang kanyang ama, sapagkat baka isang araw ay hindi na ito magising pa. Kaya naman nanatili na lamang siya sa pagiging sepulturero. At isa pa, ay napakahirap talagang makahanap ng bagong mapapasukan dahil sa dami ba naman ang nangangailangan nito. At the same time, kahit ganito ang klase ng trabaho niya, ay napamahal na rin siya rito. Kaya't nagdadalawang isip rin siya na iwanan ito. Pagkatapos niyang kumain, napagpasyahan niyang huwag na lamang munang mag-roving. At dahil sa kanyang pagod, ay nahiga siya sa papag at saka natulog. Kinabukasan, ay maagang pumunta sa sementeryo sina William at Tonton. Tapos na ang pinapagawang lapida, kaya't siya na lamang ang nagkabit nito. At dahil wala naman silang gaanong gagawin, nagiya si William na mag-inuman sila. Naho, baka mamaya ay bumisita yung taga-gobyerno na nangangasiwa dito sa sementeryo at maabutan tayo na walang ginagawa at nagiinuman lang. Nakakatakot mawalan ng trabaho, kaya wag na lang. Pagtutol na Randy. Si Mr. Gonzales, tuwing linggo lang ngayon bumibisita rito. Miyerkules pa lang ngayon, kaya malabong mahuhuli niya tayo. Kaya mag-inuman na tayo. Minsan lang naman ito pangungumbinsi ni William. Na agad namang ginatungan ni Tonton. Tama si William pre, sup-sup tayo sa trabaho at wala pang day off. Kung magkakaroon man tayo ng day off, depende iyon kung papayagan tayo ni Mr. Gonzales. Kadalasan ay hindi naman, di ba? Kailangan rin naman nating magpahinga at mag-relax. Dahil sa pangungumbinse ng dalawa, ay napilitan na rin siya na umayon sa mga ito. Napagtanto niya rin kasi na tama ang sinasabi ng mga kaibigan. Si William ang taya, kaya't ito ang bumili ng magiging inumin at pulutan nila. At sa pagbalik nito sa kanilang pwesto, napansin ni Randy na tila lulugo-lugo si William, na kanina naman ay napakasaya nito. Tatanungin niya na sana ito, ngunit naunahan na siya ni Tonton. Nagtanong ito kung bakit lukot ang itsura nito na para bang natalo ito sa sugal. Paano ba naman kasi mga pre? Nilahit-lahit ako ng tindera dyan sa may karinderya. Ang sabi ba naman niya, sa susunod raw ay wag na raw akong bibili sa kanya dahil marumi raw ako. Humahawak raw ako ng mga buto ng patay. Napakasakit mga pare. Ang ganda-ganda sana ng babae ngayon pero ang sama pala ng tabas ng dila. Maramdamin pa naman ako. Kaya naman tumagos sa ikabuturan ng puso ko yung mga pinagsasabi niya. Sumbong pa nito. Naalala ni Randy na may sari-sari store rin pala ang tindera ng karinderyang nakahamak sa kanya. Kaya't isinalarawan niya kay William yung itsura ng babae kung ito ba yun. Umayon naman ang lalaki na yun nga rin ang itsura ng nanlait sa kanya. Naku, mababa talaga yung tingin niya sa atin. Kung ituring tayo ay para bang mga basura. Nanlait rin sa akin kahapon ang tindera ngayon Ganyan rin ang sinabi niya sa akin. Aaminin ko na nasaktan rin ako. Pero mapapayo ko lang sa'yo pre, na huwag mo na lang iyong dibdibin. Wala naman nabawas sa'yo, di ba? Gwapo ka pa rin naman. Pagpapalakas niya ng loob sa kaibigan. Kaya't kahit papaano ay naibsa ng lungkot nito. Kaya't nagpatuloy sila sa pag-iinuman. Ginawa na nilang agahan ng pag-iinuman. Ngunit hindi naman sila nagpakalasing. Sapagkat napag-isip-isip nila na baka nga dumating si Mr. Gonzales. May gagawin pa kasi sina Tonton at William sa inawakan itong mga puntod. At ganoon rin naman si Randy. At pagsapit ng hapon ay nagsiuwian na ang dalawa. Kaya naman siya na lamang muli ang mag-isa. Kasalukuyan siyang nagwawali sa paligid nang dumating yung nagpapapintura sa kanya noong isang araw. Ang pangalan nito ay Bernard. Kamusta na yung pinapagawa ko? Maayos na ba? Seryosong tanong nito. Halika po sir, pumunta na tayo roon. Tugon niya. Abay papagurin mo pa ako? Ang tinatanong ko lang naman ay kung ayos na. Galit nitong pahayag sa kanya na kanya namang ikinagulat. Ayos na po. Napinturahan ko na po sir. Natapos ko na po yun kahapon pa. Sagot niya rito. Siguraduhin mo lang na maayos yung pinapagawa ko Sambit pa nito. Tara na, samahan mo ko roon. Titignan ko kung maganda ba ang ginawa mo. Dahil sa sinabi nito,
Sa loob-loob tuloy niya ay parang siraulo ang masungit na lalaking ito. Kanina ay gusto lang malaman kung ayos na ba. Ngayon naman, gusto rin palang makita. Ang dating sa kanya ay nagsusungit-sungitan lang yata ang taong ito. At kaya naman ganito ang trato sa kanya dahil isa lamang siyang sepulturero. Pagpunta nila roon ay napasuko na lamang sa sariling ulo si Bernard. Yan na nga lang ang trabaho mo. Hindi mo pa magawa ng maayos. Paano ba naman kasi? Ay bobo ka. Mababa lang kasi ang pinag-aralan mo. Nabubulok na rin siguro yung utak mo gaya ng mga patay dito, no? Ang sinabi ko, kulay pink at hindi kulay blue. Tatanga-tanga ka talaga. Sir, malinaw po yung sinabi nyo noong isang araw. Kulay blue po yung pinapakulay nyo. Pangangatwiran ni Randy. Dahil dito, ay mas lalo na lamang siyang pinagsabihan nito. Wala akong sinasabing ganyan. Hayop ka, binabaliktad mo pa ako. Aminin mo na lang na tatanga-tanga ka. At maya-maya pa, ay kinuwelyohan siya nito habang nagsasabi, Hoy sepulturero ka, ayusin mo ang trabaho mo ha. Baguhin mo yan. At sa pagbalik ko, dapat kulay pink na yan. Dahil kapag yan pa rin ang madadatnan kong kulay, makakarating ito sa boss mo. At gagawin ko ang lahat para lang mawalan ka ng trabaho. Hampas lupa ka. Galit na pahayag nito. At sabay tulak nito sa kanya. Medyo nawalan siya ng balanse, ngunit nakahawak siya sa isang puntod. Mabilis nang umalis ang lalaki at sumakay na ng kanyang kotse, saka ito lumarga. Samantalang si Randy naman ay naiwang nakatulala. Pakiramdam nga niya ng sandaling iyon ay nanliliit siya. Nagsisituloy siya kung bakit naging mahirap lamang. Kung naging mayaman lang sana siya, ay wala nang hahamak sa kanyang pagkatao. Ibang klase rin yung taong yon. Masyado palang maarte at matapobre. Kung talagang mayaman siya, dapat hindi niya ito sa public cemetery ipinalibing. Naiinis na bulong niya sa sarili. At makaraan ito ay kumuha na siya ng pintura at sa kanya pininturahan ng kulay pink ang puntod na ito. Pagkatapos ay nagpahinga muna siya sandali at pagsapit ng gabi, dito na siya nag-roving. Inabot siya ng hanggang madaling araw, kaya't sa ganoong oras na rin siya nakatulog. Kinabukasan, kwento niya kina William at Tonton yung ginawa sa kanya ni Bernard. Abay grabe naman pala yung taong yon. Nako, sigurado akong kung hindi mo lang kailangan ng trabaho, ay mababasag mo talaga yung pagmumukha ng taong yon, di ba? Reaksyon at tanong ni Tonton. O pre, mabubugbog ko talaga yon. Paano ba naman kasi, ang gulo kausap, tapos siya pa yung may ganang magalit. May balak nga akong magpayaman para kapag mayaman na ako, babalikan ko yung mga taong nang api sa atin. Ipapamukha ko sa kanila na may narating rin ako sa buhay. Seryosong sambit ng binata. Teka pre, malabong mangyari na yumaman ka dahil aminin na natin na bababa lang ang pinag-aralan natin. Ikaw high school graduate lang, samantalang kami ni Tonton ay elementary graduate lang. Kaya nga ganito ang klase ng trabaho natin Teka, may talent ka ba Randy? Sa tingin ko kasi ay iyon lang ang pag-asa mo. Tanong ni William sa kanya. Meron pre, pagsusulat ng kwento ang talento ko. Nakakasulat na lang ako kapag nakakauwi sa amin. Kasi puro pahinga lang ang ginagawa ko roon. Kaya't nakakapag-isip ako ng ideya. Napakahirap kayang gumawa ng kwento kasi utak yung pinapagana mo. At maihahalin tulad ko yung pagsusulat sa pagsagot ng mathematics na may 50 na pahina. Yung hindi po pwedeng laktawan kapag hindi mo alam at talagang obligado ka na sagutin lahat. Ganyan kahirap yung pagsusulat at kung passion mo talaga ito, hindi ka titigil hanggang sa matapos mo ito. Alam mo ba pre, madalas rin ako roon na manalo sa writing contest, tugon ni Randy. Oh, talaga? May talento ka naman pala pare. Bakit hindi mo na lang iwanan ang pagiging ganito natin? Kung ako sa'yo, ay magpo-focus na lang ako sa ganyan. Anong malay mo? Madiscover ka ng malalaking channel sa television o di kaya kahit sa radio. Hindi ba? Mag-resign ka na dito. Pero kami ni William, hindi kami magre-resign. Ang talento lang kasi namin ay patagalang malasing sa inuman. Pangungumbinse ni Tonton na may halong pagbibiro. Kaya't nagtawanan na lamang sila. Dito na pag-isip-isip ni Randy na tama ang payo ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman napagpasyahan niya na kapag hindi niya nakinaya ang mga panlalait sa kanya ng mga tao dahil sa klase ng trabaho niya, ay aalis na lamang siya at pagtutuunan na lamang ng oras ang pagsusulat.
Pagkatapos ng kanilang konting pag-uusap, ay nagtapas na sila ng damo sa kapaligiran sapagkat lumalago na naman ang mga ito. Pagkatapos niyon, ay tinanggal na rin nila ang mga kandila na nakadikit sa bawat nicho at yung mga natuyong bulaklak na nakalagay roon. Pagsapit ng tanghali, si Tonton ang bumili ng kanilang pagkain. Hindi raw ito bibili sa karinderya na may masungit na tindera at sa halip ay sa kabila lamang. At nang makabili na ito ay nagsalo-salo silang tatlo habang patuloy na nagkukwentuhan. Sa sumunod na mga araw ay nagulat si Randy nang dumating si Bernard at nang silipin muli nito ang puntod ay muli itong nagalit sapagkat hindi nito nagustuhan ang kulay ng pintura. Bobo ka talaga. Ano bang klaseng pintura yan? Kulay pink ba yan? Bakit napakasakit sa mata niyan? Napakatingkad eh. Parang kulay violet. Napakalaki mo talagang tanga. Galit na sambit nito habang idinidiin nito ang hintuturo sa kanyang sentido. Kakapintura lang kasi kaya matingkad sa mga mata. Huwag naman po kayong mag-inarte dyan na parang babae. Parang pintura lang ay nanghahamak na kayo ng tao. Hindi na kayo nahiya na may minamalit kayo sa harapan mismo ng libingan ng kaanak nyo? Hindi niya na nga napigilan na sumagot dahil napipikon na rin siya sa pag-uugali ng lalaking ito. Dahil dito ay lalo itong nag-alboroto sa galit. Bigla siya nitong sinapok sa ulo at nagbanta na makakarating iyon sa kanyang amo. Sasabihin raw nito na hindi lamang siya tanga-tanga, bastos rin raw ang kanyang bibig dahil sa pagsagot. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Bernard na maarte? Magsumbong ka na. Salamat sa sapok mo ha. Aalis na rin ako dito para makaiwas na sa taong gaya mo. Masyado kang abusado. Pasigaw na pahayag ni Randy. Kaya naman muli siyang nilusob ni Bernard para muling saktan. Mabuti na lamang ay pumagitna na sina William at Tonton. Inawat nila ang nagwawalang lalaki. Napakalma rin naman nila ito sa huli hanggang sa umalis na rin ito ng sementeryo. At sa oras na iyon ay dito na gumawa ng resignation letter si Randy para siya ay mag-resign na. Nagtungo siya sa opisina ni Mr. Gonzales para iabot ang sulat. Agad naman itong inaprobahan kaya't magmula nito ay wala na siyang trabaho. Umuwi na siya sa kanila at ang libangan na lamang niya sa kanilang tahanan ay ang magsulat ng mga kwento. Ang lahat ng naipon niya sa trabaho ay binigay niya sa kanyang pamilya para pagkasyahin nito. May balak rin siyang mag-apply kapag meron ng hiring. Ngunit hanggat wala pa siyang nakikita, ay tambay muna siya at pagsusulat muna ang aatupagin niya. Kadalasan na ipinupost niya sa Facebook ay mga nakakatakot na kwento at marami namang humahanga sa kanyang angking husay sa larangang ito. Sa loob ng ilang buwan, ganito lamang ang ginagawa niya. Hanggang sa isang araw, ay mayroong nag-message sa kanya na taga-ibang bansa na galing pa sa United Kingdom. Ang sabi nito sa kanya ay gumawa raw siya ng script na ang tema ay heavy drama at ang kapalit nito ay malaking pera. Nakita raw kasi nito ang mga pinupost niyang maikling kwento at gamit ang translator app na isinalin sa wikang Ingles ay nabasa niya raw ito at naunawaan. Napakahusay raw ng pagkakagawa niya. Kaya't ang dapat raw na lengguwahe ng kwento na ipapasa niya ay nakasulat sa salitang Ingles. Nakita niya naman na mukhang hindi scammer ang babaeng ito na nagpakilalang producer. At dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng pera, ay gumawa nga siya ng istorya. Ayon kasi kay Mrs. Watson, yung script na gagawin niya kung makakapasa ay gagamitin sa stage drama ng isang patimpalak. Naghahanap raw talaga sila ng magagaling na writer sa iba't ibang panig ng mundo na makakapag-provide ng isang likhang kwento. At dahil umaabot ng 1 oras at kalahati ang takbo ng istorya na siyang inirequest kay Randy, kapag ito ay sinadula, 1 linggo siyang gumugol sa pagsusulat nito. Kahit hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ay gumawa siya ng paraan para lang maintindihan ito ng mabuti. At nang matapos niya na ito, ay pinasa niya ito sa personal message. Ayon kay Mrs. Watson nang matanggap na nito ang gawa niya, ay maghintay na lamang siya ng 2 linggo. Dito niya malalaman kung nakapasa siya at kung mapipili itong isadula ng mga artista roon. Kaya't magkahalong pananabik at sobrang kaba ang nararamdaman ni Randy ng sandaling iyon. Kaya may mga gabing hindi siya makatulog at hinihintay niya ang araw na magme-message muli sa kanya si Mrs. Watson. Hindi niya nga ito binanggit sa kanyang pamilya.
Napagpasya niya na lamang maging sikreto muna ito at sa kanya na lamang sasabihin kapag meron ng magandang resulta. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon. Ayon dito ay maswerte siya sapagkat nakapasa ang istorya niya. Sa dami ba naman kasing nagpasa ay sa kanya lamang ang napili. Ika nga, para itong dawa ni na milyon. Ang feedback sa kanya ng producer ay sobrang nakakaiyak. Maaksyon at punong-puno raw ng inspirasyon ng script niya at may pinagtapat pa ito na labis niyang ikinagulat. Isang prank lang pala ang sinasabi nitong isasadula ito sa entablado dahil ang totoo ay isasabuhay ito ng mga pamosong artista sa isang pelikula. Layunin kasi ng business entertainment na mag-discover ng talento ng isang writer na nasa ibang bansa na gaya niya para naman daw may iba ang timplahin ng takbo ng kwento. Kaya naman nang malaman niya iyon, ay naglulundag na lamang sa tuwa si Randy dahil hindi niya lubos akalain na para sa pelikula pala yung hinihinging script sa kanya. Para siyang nananaginip ng sandaling iyon. Dahil sa kakasigaw niya, ay natanong siya ng kanyang ina at kapatid kung ano ang meron. Nay, Tol, yung kwento kayo napili para sa isang pelikula sa ibang bansa. Napakaswerte ko dahil napansin ang gawa ko ng mga prestigyosong business entertainment. Magkakapera na ako ng malaki. Bulalas na sambit ni Randy. Talaga kuya? Nasaan yung katibayan? Tanong ng nakababata niyang kapatid. Samantala, dahil sa ingay na kanilang ginagawa, ay nagising na rin ang kanilang ama na nakaratay sa higaan at napatingin tuloy ito sa kanila. Ipinakita niya naman yung certificate na natanggap niya na ipapadala raw sa susunod na linggo. Napag-usapan kasi kanina nila iyon ng producer. Ang certificate na ito ang magiging patunay na writer na siya sa isang business entertainment. Ibig sabihin, kapag kailangan ulit nila ng script, ay kukontakin na lamang siya para gumawa. Kaya naman naniwala na ang kanyang kapatid at ina at nagsiloksuhan na rin sa tuwa. Nang mabatid rin ito ng kanilang ama, ay napangiti na lamang ito kahit na may matinding karamdaman na pinagdaraanan. Binanggit rin ni Randy na makukuha niya yung bayad sa oras na ma-release na ang pelikula at kapag kumita na ito sa mga sinihan, hanggang sa pumatak nga ang araw na iyon. Nabayaran na siya ni Mrs. Watson ng malaking halaga gaya ng ipinangako nito sa kanya at nakuha niya na rin ang certificate niya na ipinadala galing UK. Napanood niya na rin ang pelikula at masasabi niyang pang-blockbuster talaga ang pag-arte ng mga artista. Kaya siguro kumita ito ng napakalaki at yung pera na katas mula sa pagsusulat niya ay pinangnegosyo niya. Nakapagpatayo siya ng pet supplies at the same time ay pati na rin karinderya. Sinadya niya talagang itapat sa masungit na tendera ang kanyang karinderya. Kaya't sa bandang huli ay nalugi na lamang ito sapagkat mas maraming bumibili sa kanya dahil na rin sa mabuting pagtrato niya sa kahit kaninong customer kapag naroroon siya. At sa pamamagitan nito, para na rin siyang nakaganti sa panghahamak ng babaeng ito noon sa kanya. Hindi siya ang madalas na nagbabantay sa kanyang karinderya, kung hindi ang kanyang ina lamang. Ganon rin naman ang trato nito sa mga bumibili. Yung tipong mahinahon at magalang sa lahat ng customer. At kinuha niya naman sa kanyang pet supplies na William at Tonton bilang mga katuwang. Kapwa na rin ito nag-resign sa pagiging sepulturero. At dahil sa patuloy na pagsusulat ni Randy kay Mrs. Watson, napagamot niya na rin ang kanyang ama at ngayon ay magaling na ito. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ni William sa kanyang opisina. Ayon dito, ang customer daw sa pet shop supply niya ay si Bernard. Nagwawala raw ito sa store sapagkat ang mahal raw ng presyo. Ngunit ang totoo ay abot kaya naman talaga ito para sa lahat. Kaya't nilabas ito na Randy. "O Mr. Bernard, long time no see ah. Balita ako sa mga kaibigan ko ay nagwawala ka raw." Taas noong tanong niya rito. Kaya naman nanlaki na lamang ang mga mata nito dahil sa labis na pagkagulat. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng store na ito? Papaano naman makakaipon ng pera ang paslupang tauhan sa sementeryo? Wala ka namang kaalam-alam eh, dahil bobo ka. Pangahamak na tanong nito sa kanya. Simple lang Brad, huwag kang manghusga at manglait ng kapwa mo. At higit sa lahat, ay ang magsumikap. Dahil iyon ang naging susi ko sa pag-abot nitong tagumpay ko. Saka huwag maging mapagmataas na gaya mo. Pinapaalalahanan kita ha. Huwag kang sisiga-siga dito. Matapang na tugon niya rito.
ay sinuntok siya nito sa mukha kaya't mabilis siyang natumba. Natigilan siya roon dahil sa labis na pangyayari, ngunit tumayo siya upang gumanti. Pinagsusuntok niya at nilamog ang pagmumukha at katawan nito. At dahil sa mas malakas si Randy, ay bugbog sarado ito at hindi na makabawi pa sa kanilang suntukan. Lupaypay na itong nakahiga sa sahig at puno ng bukol at black ay ang pagmumukha. Putok rin ang labi nito, kaya naman inawat na sila ni Tonton at William. Kaagad na isinugod si Bernard sa pinakamalapit na ospital dahil sa grabeng pinsala ang tinamo nito. At nang makalabas na sa pagamutan, ay nagsampa ng kaso si Bernard sa pananakit umano ni Randy. Pero may nakasaksi sa kaganapan, sina William at Tonton at ang ilang mga customer sa pet shop supply. At hindi lamang iyon, sapagkat meron rin kasing CCTV si Randy sa kanyang tindahan, kaya't nakunan roon na talagang nauna sa pananakit si Bernard. At sa pa, ay nagwawala ito sa kanyang tindahan, kaya't sa huli ay naibasura ang kaso nito. Tuwang-tuwa naman si Randy dahil kahit papaano ay naturuan niya ito ng leksyon sa pamamagitan ng panggugulpi rito at nakaganti na rin siya sa pananakit nito noon sa kanya. Pinatunayan niya lang sa lalaking ito na hindi siya habang buhay na walang kalaban-laban sa mga taong katulad niya, sapagkat kailangan niya ring gumanti para hindi na masundan ang panghamak nito sa ibang tao.